Nagbitiw na bilang kongresista si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Pero kasabay niyan, muli niyang itinanggi mga paratang laban sa kanya. Yun ang ulat ni Melales Mora. Sa gitna ng kabi-kabilang aligasyong ibinabato sa kanya ukol sa budget at flood control projects, formal nang nagbitiw bilang kongresista si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Sa ipinadala niyang sulat sa Kamara, sinabi ni Co na napilitan na siyang maghain ng irrevocable resignation effective immediately dahil sa banta sa buhay niya at kanyang pamilya at umano'y kawalan ng due process para sa kanya. Kamakailan lang, naghain na rin si Navotas City Representative Toby Tiangco ng ethics complaint laban kay Co. At bago siya magbitiw, isa-isa niyang sinagot ang mga paratang ni Tiangco sa nasabing complaint. Una, patungkol sa umano'y questionabling insertions at realignment sa 2025 General Appropriations Act na siya umano ang mastermind. Marin itong itinanggi ni Co at nanindigang lahat ng items sa GAA sumalang at inaprubahan sa plenaryo at hindi lang naman siya ang nagpasa nito. Ikalawa, kaugnay sa kanyang leave of absence at umano'y extravagant display of wealth, giit ni Co may sapat na dokumento ang kanyang mga biyahe at kahit nasa labas siya ng bansa, hindi naman siya tumitigil sa paghatid ng public service. Nanindigan din siya na hindi naman nagbago ang lifestyle ng kanyang pamilya nang siya'y maging pampublikong opisyal at hindi sila namumuhay ng higit pa sa kanilang kapasidad. Ikatlo, ukol sa kanyang umano'y personal na interes sa gitna ng paglilingkod sa gobyerno, mariing iginit ni Co na pawang espekulasyon lamang ito. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Ako Bicol Party List kung sino ang ipapalit nila kay Co bilang kinatawan sa Kongreso. Bukod kay Co, isa pang naharap ngayon sa iba't ibang aligasyon ukol sa budget at flood control projects si dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez. Pero muling iginit ni Romualdez na hindi ito totoo at guni-guni lamang, gayon din ang isa pang bagong paratang na tumatanggap din umano siya ng pera mula sa iligal na sugal. Tiniyak din niyang patuloy siyang makikipagtulungan sa investigasyon ng mga otoridad dahil wala naman siyang itinatago kasunod ng naging talumpati ni Senador Francis Escudero laban sa kanya. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.